Kapag po talaga laking probinsya ka, hahanap-hanapin mo din talaga yung mga fresh na gulay na nakasanayan mo ng ulamin mula pa nung pagkabata mo hanggang sa pagtanda mo na. So ayan nga, kahit mahal, bibili at bibili pa rin ako. Syempre, kasi hinahanap-hanap din ng katawan yan mga kumars. Kapag hindi ako masyadong nakakakain ng gulay, parang alam nyo yung katawan na nangihina, parang ganun, parang walang lakas. Kaya kada grocery ko, bumibili ako lagi ng mga gulay na meron. Lalo na yung mga green leafy vegetable, ganyan. Kasi nga po, medyo nagkukulang tayo sa tulog at kailangan laging malakas ang katawan. Lalo na yung production ng dugo natin, kailangan natin yan. Alam niyo po ba na ang mga green leafy or ang mga basta green na gulay, mga dahon-dahon, maganda po yan, malakas po yan makapagbigay ng iron sa ating katawan. Yun po yung nakakatulong para mag-carry ng oxygenated blood sa ating katawan. Sa hindi po nakakaintindi, bahala na kayo dyan. Basta yun po yun, yung role nun. Napakahalaga po. Kaya sa mga hindi mahilig sa gulay, ay maggulay na kayo. Kailangan yan ng katawan natin. Huwag puro po karne. Magkakarne kayo, haluan nyo ng gulay yan para healthy pa rin. Lalong-lalo na sa mga bata, sa mga anak natin, sanayin po natin na kumain, pakainin sila ng mga gulay. Alam nyo po, sa hirap ng buhay ngayon, ang hirap maghanap ng mapagkukuhanan para lang makabili ng masasarap na ulam. Dapat matuto po tayong makontento kung ano yung mga nakukuha natin dyan sa paligid natin. Ituro po natin sa kanila na mas healthy po yung mga nandyan lang sa bakuran natin kesa yung mga karne, nagsasamgyup, o di ba mga frozen lagi na mga pagkain. Iwas-iwasan din po yan para long life tayo, o di ba? Parang nanermon na ako sa videong ito mga kumars, pero hindi, nagpapaalala lang naman ako, di ba? Pagbigyan nyo na mga kumars.